Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ginulantang ng Malacanang ang lahat sa sorpresang anunsyo Huwebes ng umaga na hinihingi ang pagbibitiw ng lahat ng kalihim ng Gabineteng Marcos. Tinawag ito ng palasyo bilang isang bold reset matapos ang mahinang performance ng administrasyon sa nagdaang halalan. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsalita na ang taong bayan. Tabi muna ang politika para ayusin ang pamahalaan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ito ang unang public appearance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang matapos ibaba ang utos itong Huwebes na umaga sa lahat ng miyembro ng gabinete na mag-aina ng kanilang pagbibitiw sa pwesto. Tinalakay sa pulong ang ilang batas kabilang ang pagbuo sa Department of Economy, Planning and Development. Senate President Francis Escudero and the other members of the Senate here with us today. Who am I addressing now? we are in flux. Idinaan man ng Pangulo ang sitwasyon sa tawa, hindi biro ang paghingi ng courtesy resignation ng lahat ng cabinet members. Ayon sa palasyo, ito'y desididong hakbang para i-recalibrate o ayusin ang administrasyon matapos ang mahinang performance nito sa katatapos lang na midterm elections. 6 lamang sa 11 kandidato ng administrasyon sa pagkasenador ang nanalo. Inako ito mismo ng Pangulo sa kanyang podcast itong May 19, isang linggo matapos ang halalan. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Gate ng Pangulo, hindi pwedeng magpatuloy ang gobyerno na business as usual. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Ayon sa palasyo, ang bold reset na ito ay upang masuri kung sino ang pasok at sino ang laglag sa mga departamento pagdating sa performance. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon, pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Ayon sa Malacanang, kabilang sa susuriin ay gaano kaepektibo ang mga kalihim sa paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Gaano nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Tiniyak ng Malacanang na walang maantalang programa habang gumugulong ang review sa mga courtesy resignation. Sa March survey ng Pulse Asia, 25% lamang o isa sa bawat 4 na Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo, bagay na tila naisulutasin ng administrasyon sa bold reset na ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.